guys, good day sa ating lahat. Meron ako ipapakita sa inyo na isang bagong function ng MST100 Pro X. Ayan. So ito yung bago natin. Meron na siyang nabibiling set ng adapter para sa SmartKey Programmer. So ang kagandahan nito, so siyempre may mga una akong vlog, pinakita ko sa inyo, mayroon siyang function na pang-retrieve ng code in case na makalimutan nyo yung code. Then, ang bagong function niya, pwede na siya mag-input ng code doon mismo sa remote at receiver. Okay? May mga kasama siyang mga adapter. Ayan, nakalagay dyan, Honda 21P. Ayan, para ito sa mga Honda 160 series. Ayan. Meron din tayong pang Honda na, ano ba pangalan ito? Honda 022 Honda 12 plus 8P. So ito naman ginagamit sa mga Honda na V2. Ayun. Ito naman ay Yamaha 60P. Ayan. So ito hindi ko pa to na encounter ko anong eksaktong Yamaha to, pero siguro sa mga big bike ito. Kung nakalagay dyan, no, Yamaha 18P. Soon lahat yan, bawat isa yan, magkakaroon ng tutorial yan. Ito naman, meron siyang K025 para sa mga Yamaha na old. Yamaha Y-Connect, Yamaha V2. Yan, meron na siyang pang-retrieve ng code at meron siyang pang-input ng K-Programmer o ng kanyang K-ID. Then, meron siyang Honda 33P. Ayan. Para naman ito sa mga Honda rin na ano bang Honda? PCX. Ayan. Okay, meron na rin siya. Then, meron na siyang Honda 6. So, karamihan, puro Honda ang special niya ng bagong adapter ngayon. So, meron lang tayong dalawang Yamaha na kasama. Ngayon, merong tayo ditong receiver na pinadala ng client. Ito siya. So, hindi ko muna ito i-retrieve kasi pinigay naman niya sa kanyang code. Tingnan natin kung accurate yung code na binigay niya. Then, merong bagong remote. So, pinadala sa akin dito para i-input ko yung bagong remote doon sa receiver. So, gamit yung ating MST100 Pro X na ito, bagong update na to. Then, meron tayo ditong power supply na nakakabit doon, 12 volts. Okay? So, ngayon, ikakabit muna natin yung mga adapter at yung mga kailangan nating, ayan. Then, papakita ko sa inyo paano mag-input ng code gamit ang MST100 Pro X. Ito, first time to, hindi ko pa to nagagawa. Kumbaga, kung ano yung makikita nyo sa video, siyempre, yan yung mismong first vlog ko gamit itong bagong ating update na to. Okay? So, doon tayo sa next step. Okay guys, so ito na siya. So, kinabit ko na yung pinaka tinatawag nating module or yung ano ba tawag dito? Basta ganon. Module. Then, yung kanyang adapter nakadugtong dito sa dulo. Ayan. Then, yung dulo to may dalawang wire. Ito ginagamit sa pagre-retrieve ng code. So, nilalagyan ng karayom or hinihinang kapag binubutas ito. Yung mga ganitong klase naka-fix. Hindi siya nabubunot. Ayan. Pero kung may pang blower kayo niyan, pang tunaw niyan, pwede naman siya angatin. Pero sa ginagawa namin ito para mas mabilis, sa iba, binabaklas ito ng malaki. Sa akin naman, binubutas ko lang. Tuldok lang siya. Okay? Then, ito naman ay para sa doon pagpapower nitong ating ECU. Ayan. So, ngayon, lalagyan na natin ng power yung ating MST. Yan, susuksok lang natin dito yung power supply, 12 volts yan. Yan, so narinig yung tumunog, ayan siya. So, didiretso tayo sa menu ng K-Pro. So, okay lang natin yan. Then makikita nyo, meron tayo dyang available na model Yamaha, Suzuki, Honda, Vespa, Piaggio. So, papasok tayo sa Honda. Ayan, so yan yung mga pagpipilian ng mga Honda model. Ayan. So, ang click 160, doon tayo didiretso sa pinakadulo, yung K2P o yung 21 pin K2P Winner X 2022. Diyan tayo papasok. Okay. So, pag okay natin yan, mababasa nyo dyan sa menu, Fast Read K, Full Read K, yan yung pag magkukuha tayo ng code. Reflash ECU data kung magre-reprogram tayo. Read ECU data kung i-read natin yung original na program or data at may bago tayong receiver, ililipat natin sa isang receiver, pwede yon. Then check K valid. Ayan, titingnan natin kung valid yung K nya.
Then register use key ID. Diyan tayo mag-input naman yung na-retrieve natin or yung binigay na code sa atin or yung original niyang code. Then key register use original key. Ito naman kapag gagamitin natin yung original niya na remote, halimbawa pwedeng na loose or basta ganon, ilalagay natin yung original niya na mismong remote, i-input natin dyan. Minsan kasi na loose program, pwede siya. So papakita ko sa inyo ngayon paano mag check key ID kasi may code na tayong nakuha. Then paano tayo mag-input na yung number 6 key register use key ID. Okay, ngayon doon tayo sa next step. Okay guys, so yun, naka-power yung ating MST. Pupunta lang tayo sa K-Pro. Ayan, then Suzuki. Ay, Honda, Suzuki. Punta tayo sa last folder, number 13. Ayun. So, okay lang natin yan. Then, punta tayo sa check key valid. Yan. Okay lang natin yan. Tapos, please connect to ECU and prepare the key. So, ito nakakonect na tayo. Yan siya. Then, okay lang natin. So, operate the key button if buzzer sound the key function is normal. Okay. Okay natin. Okay. Ito, ginagamit pala ito if buzzer normal. Okay. So, ginagamit pala ito kapag na-pair na natin yung remote sa receiver. Pag pinipindot siya, yan, detect siya kung valid na yung key niya. Yun, yung pala yung gamit nun. So, hindi sa tutunog kasi hindi pa tayo nag-prepare. Ngayon, ang gagawin natin dito, mag-prepare muna tayo. Ayan, sabi ko nga sa inyo, una tong pagtitest ko gamit yung MSC100 Pro X. Okay. So, ulitin lang natin. Punta tayo dun sa key register. Magre-register muna tayo. Ayan, okay lang natin yan. Okay. Then ngayon, bago tayo siguraduhin natin yung number natin na kumbaga eksakto yon, yung ano mismo yung kanyang original na binigay sa atin. So magte-testing tayo dito, yung may binigay kasi na code yung may-ari kung papasok ba. Yon, sige, tatype ko muna siya. Ayan, so nakalagay naman dyan sa screen F1 to select. Ayan. Okay. I-input ko muna yung kanyang code. Ayan. Then 1. Tapos 94. Ayan. Then 4. Tapos 1. Ang haba ng code ng Honda, no? 199. Yun guys, so kaganda ng MSC natin, halos complete na lahat yung function. Okay. So pag yan na yon, okay lang natin. Click lang natin yung okay kapag na-input na natin yung code. Sorry, nalaglag. So input natin yan. So titingnan natin kung anong susunod yung message. Pasensya na kayo guys, malikot. One hand lang ako eh. Okay natin. So key matching, please key ID is being entered 1. Okay. Key ID is being entered 2. Siguro kailangan natin i-on yung ating remote. So ito kasi naka-off. Long press lang natin siguro to. Saan ba yung unlock nito? Long press natin. Ayan, green lang natin para mag-encode or magpasok. Hindi ko sure So tinry ko lang i-on. Wala naman nakalagay na message na i-on pero in-on ko lang para sigurado. Sa ibang mga tools kasi nagamit ko, lumalabas naman doon kung mag-i-input ako ng ID, kung i-off na yung FOB o yung FOB na tinatawag nila or i-on. Ayan, key ID is being entered 6. Pinapasok niya siguro yung code. Entered 8. 8 lahat siguro number. Ay hindi. 9 ang number eh. Ayun. So nakalagay doon, please turn on the remote key
Okay. So, yun nga dapat. Kahit naka-off pala siya, pwede. Kahit naka-off siya una. Kasi lalabas naman dun sa screen. Please turn on the remote. Control K. Press the key to display green. So, tama yung, naunala ako kanina. Dapat, long press natin yung may nakalagay niya K sign. Long press natin. Hanggang lumabas yung green. So, nakalagay doon green light. Tapos, i-okay natin. So, pag okay natin yan. Ayan. So, nakalagay doon, key registration complete. Please ask the key detection function to check if key is functioning properly. So, pupunta na tayo sa isang function kanina yung una nating pinindot. Okay lang natin. So, dito na tayo sa key valid. Yan. Kung tingnan natin kung yung K9 na pinasok natin ay pumasok na doon sa loob or nag-match na silang dalawa. Ngayon, kiklik ko yung key check key valid. Okay. Then, please connect the ECU to prepare key. Okay. Operate the key button. If buzzer sound, the key functions normal. So, key button. Yan. Yan, tingnan natin siya. Ayun, tumutunog siya. Ayan. Nagbabuzzer siya. Ibig sabihin, pag nagbabuzzer, narinig nyo siya, nadidetect na, gumagana na yung remote natin. Okay? Ayan o. Okay. So, good na siya. Galing ng bagong MSC. So, first time ko itong ginawa na maglagay ng code doon sa natin, sa receiver. So, may mga vlog ako na una, makikita nyo naman, medyo pahirapan ang magpasok ng code dito, napaka basic na. So, siguro, masasuggest ko sa inyo kung bibili man lang kayo ng kay programming na tools, ay dito na kayo sa MSC 100 Pro X. Kasi, tingnan nyo siya, kompleto na siya eh. Halos, nandito na yung lahat sa kanya. Ito ECU programming, hindi ko pa ginagawa ng video to. Tapos yung replay, hindi ko pa ginagawa ng video yan. Yung remap, ito, kagandahan itong remap na to, nakagamit niyan. Latest na update niya, meron ng Honda Beat. Yan. Sa diagnosis naman, kagandahan to, halos lahat ng modelo na ginagamit at araw-araw na encounter natin, pati sa sakyan, pwede siya. Diba? Yun ang kagandahan ng MSC 100 Pro X natin, guys. Okay? So, sa mga inquire, pwede na kayo magpa-reserve kasi ito, sold out na. Pwede na kayo magpa-reserve. Then, itong kay programming adapter, available na rin sa atin yan. Okay? So, ang kagandahan nito, guys, gagawan ko lahat ng video, lahat ng ginagawa ko dito about sa MSC 100 Pro X. Kaya, stay tuned lang kayo. Subscribe lang sa channel, YouTube channel, Aaron Mecanico. Sa aking Facebook page, Aaron Mecanico rin. Okay? So, bye-bye guys. Good luck sa ating lahat.